Welcome back sa Panahon TV, mga kababayan. Narito naman po ang ilan pa sa mahalagang announcement. Mula po sa Central Luzon State University. The search is now open for presidency of the Central Luzon State University. Sa mga interesado po, kumpletuhin at ipasa ang application on or before March 5, 2015. Para po sa iba pang katanungan, tawagan lamang ang mga numero na nasa inyong screen. Sa mga kababayan naman natin na mahilig sa pananahi, magkakaroon po ng libreng basic dressmaking and tailoring course under Productivity Skills Development Training ang Provincial Social Welfare and Development. Hahatiin naman po sa 3 batch ang naturang programa. That's from March to May, June to August, and September to November. Libre na po ang mga materyales na gagamitin. Kasama rin po ang meals and transportation at provided rin po ang advanced sewing machine. Sa mga papalaring matapos ang training, kinakailangan rin po ang pagkuha ng NC2 accreditation mula po yan sa TESDA. Anunsyo naman po para ito sa mga kababaihan. Ang buwan ng Marso ay itinuturing bilang buwan po ng mga kababaihan. Kaya naman magsasagawa ng photo contest ang PCW. Dapat po sa mga larawan ay maipakita ang ginagampanan ng kababaihan sa ating lipunan. Hanggang March 12 na lamang po ang pagpapasa ng mga entries. Open po ito sa lahat ng Filipino amateur photo enthusiasts at open din ito sa mga empleyado ng PCW. 2 entries lamang po maaaring ipasa ng bawat participant. Ipasa po ang inyong entry sa 2015 WM Photo Contest at gmail.com at tanging mga ipinasa lamang through email po ang makakasali sa naturang contest. Isama rin po sa inyong ipapasa ang inyong pangalan, kasarian, edad, mailing address, contact number, and occupation. Kinakailangan rin po ay akma ang caption ng inyong photo sa ating tema. Isama na rin po kung saang lugar at kailan kinuhaan ang inyong mga litrato. At para naman po sa file name ng inyong photo, sundin na lamang po ang surname _ entry number 1. Ang mapipiling 12 photo ay mananalo po yan ng 10,000 pesos. At sa puntong ito, mga kababayan, kamustahin na po natin ang kondisyon ng mga dam sa bansa. Dito po sa Luzon, 3 major dams pa rin po binabantayan natin. Ito po ang Magat Dam, Pantabangan Dam, at ang Angat Dam. So, unahin po muna natin dito sa Angat Dam, kung saan nga po kinukuha ng Metro Manila ang water supply. So, base po sa datos ng Pag-asa, makikita po natin dito from 204.87 meters ay bumaba po ito sa 204.60 meters. Ibig sabihin, within 24 hours ay bumaba po ito sa negative 0.27 meters. Wala naman po tayong dapat ipag-alala dahil ang flood season high water level para sa Angat Dam ay nasa 210 meters. Dako naman po tayo sa Magat Dam, sa probinsya po ito ng Isabela. So base po sa datos ng Pag-asa, dito rin po nagkaroon ng pagbaba sa level ng tubig. So from 181.12, bumaba po ito sa negative 0.38 meters. Kaya naman ng February 27, ito po ay nasa 180.74 meters. At panghuli na lamang po natin sa Pantabangan Dam na nasa probinsya naman po ito ng Nueva Ecija. Ito po nagbibigay ng supply lalo na sa mga farmlands sa naturang probinsya. So makikita po natin mula sa Pag-asa 193.60 meters ang current water level nito noong February 27. Ibig sabihin, from 193.87 ay bumaba po ito sa negative 0.27 meters. At mga kababayan, sa puntong ito, alamin naman po natin ang magiging agwat ng temperatura sa bansa. Unahin po muna natin dito sa Luzon area. Sa Baguio, meron po kayong 15 to 25 degrees Celsius. Asahan po natin ang pagkakaroon lamang ng bahagyang maulap na kalangitan. Samantala, dito naman po sa atin, sa Metro Manila, meron tayong 22 to 33 degrees Celsius. Dako naman po tayo sa Visayas area, sa Iloilo at Bacolod, parehas po kayo meron 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban yan po ay nasa 24 to 31 degrees Celsius. At panghuli na lamang po natin sa Mindanao area, sa Cagayan de Oro, meron po kayong 23 to 32 degrees Celsius, at sa Zamboanga yan po ay nasa 23 to 34 degrees Celsius. Asahan din po natin ang pagkakaroon ng fair weather conditions sa mga susunod na oras. At mga kababayan, bago po matapos ang buwan ng Pebrero, naitala pa ang sunod-sunod na sunog. Kahapon nga po ay nagkaroon ng sunog sa Pasig, Quezon City at Bulacan. Kaya naman ang buwan ng Marso ay itinuring na Fire Prevention Month. So narito po ang mga dapat nating malaman kaugnay sa ganitong klase ng sakuna. Maaari pong maging sanhi ng sunog ang electric malfunction, leaks in LPG tanks, gas lamp at ganun din po yung lit
candles at mga naiwanang nakasinding kalan. At kung sakali na maranasan ang ganitong sakuna, importante po ang pagiging kalmado. Sundin po ang stop, drop, and roll procedure. Stop, do not run, do not panic, and do not touch the fire. Drop to the ground, lie down flat with legs out and cover your face. And roll around, stay away from fire, and escape safely and seek medical help. Para po maiwasan ang peligro, sundin at tandaan po natin ang mga safety tips na ito mula po yan sa Bureau of Fire Protection. Huwag po kayong aalis mga kababayan, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ng isang paalala.